Napansin mo ba na parang ang dami mong inquiries pero konti lang yung nako-convert mo into deals? Nakaka-frustrate, di ba? Kung gusto mong malaman ang reason kung bakit nawawalan ka ng deals at paano mo ito maiwasan, watch this till the end. Isa sa pinaka-common mistake, hindi ka nakikinig sa tunay na kailangan ng client mo. Ang tendency, lagi mong iniisip kung paano ka makakabenta. Pero ang sekreto, listen more than you talk. Kapag naramdaman ng client mo na naintindihan mo sila, mas magtitiwala sila sa'yo. Kapag nag-inquire ang client at hindi mo agad sinundan, guess what? They'll go to another agent. Pero gawin mong professional at hindi pushy. Study shows na karamihan sa mga deals ay nako-close after multiple follow-ups. Kaya ang rule, follow up, and follow up. Kapag hindi malinaw ang pagpapaliwanag mo sa process, lalo na sa mga first-time home buyers, madali lang silang nawawala ng interest. Make sure na naintindihan nila yung bawat step. Halimbawa, Pag-ibig Finance sa Pag-ibig Financing, i-breakdown mo yung mga requirements at timeline para walang surprises. Kung ang focus mo lang ay benta, mararamdaman niya ng client mo na parang commission lang ang habol mo. Shift your mindset. Be a problem solver. Tanungin mo sila kung ano yung pinaka-importante sa kanila at tulungan mo silang mahanap ang perfect na bahay para sa kanila. Kung parehong-pareho ka sa ibang agent, bakit sila ang pipiliin? Build your personal brand. Use social media para ipakita ang expertise mo at ipakita kung bakit ikaw ang dapat nilang piliin. Be approachable, authentic, and knowledgeable. So now, alam mo na yung common reason kung bakit nawawalan ng deals and how to fix them. Kung gusto mong matutunan ang step-by-step ng diskarte para hindi mangyari ito, join my team. Whether baguhan ka or seasoned agent na, I will teach you how to listen, follow up, and close more deals effectively. Message me today and let's grow your career in real estate.